Hello everyone, welcome to another episode of Kwentuhan Sessions wherein we discuss cases decided by Justice Mariano V. Lopez in preparation for the 2024 bar exam. Okay, for this episode, we'll be discussing Home Credit Mutual Building and Loan Association and Ron B. Alcantara as petitioners versus Maria Rolette G. Prudente as respondent. GR 200010, August 27, 2020. This case discusses the non-diminution of benefits and the ripening of a benefit into a company practice. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin dito. For the facts, noong 1997, itong si Home Credit Mutual Building and Loan Association, binigyan ng service vehicle si Rolette Prudente na employee nila. Okay? Baka kasi si Rolette Prudente ay isang empleyado na kailangan. O baka sales to. Hindi naman kasi sinabi sa case kung anong position niya. Pero siguro, most of the time, yung binibigay nito is yung mga managerial o kaya nasa sales department. So, sabihin na natin ng ganun siya. So, noong 1997, binigyan siya ng unang kotse. Okay? As part of her position. Okay? Tapos, nung maglaon, binili ni Rolette yung binigay sa kanyang service vehicle. Binili niya ito at its depreciated value. Kasi malamang, di ba, since naluluma, yan, mas mura na siya kapag after a few years, binenta na sa kanya. Okay? So, nakuha niya. Okay? Noong 2003, humiling si Rolette ulit kay Home Credit na baka pwedeng palitan na ng second service vehicle itong ginagamit ko na pagmamayari ko na, di ba? So, sabi ni Home Credit, sige, pwede naman. Okay? Pero, kailangan mo magdagdag. Okay? You have to pay additional equity in excess of the maximum limit of 660,000. So, kunyari, ang nabiling kotse is 661,000. Yun yung additional niya is yung 1,000. Pero syempre, hindi naman ganun kasakto yun. So, yun nga. Pero yun yung usapan na mag-a-add siya kapag lumagpas dun sa maximum limit na 660,000. At pumayag naman dito si Rolette. Okay? Wala naman siyang objections, kumbaga. Okay? Tapos, in 2008, so 2003 niya hiniling, tapos yung by 2008 naman, binili niya ulit yung pangalawang service vehicle at its depreciated value also. So, ayan, so, ang dami niya ng kotse, meron na siyang first and second vehicle. Tapos, 2008 yun, no? Noong 2009, nag-apply ulit siya ng third service vehicle. Parang buy and sell na pala to si Rolette. Pero, yun nga, humingiling ulit siya ng third service vehicle. So, sabi ni Home Credit, sige, pwede naman. Pero, ngayon, dapat mong bayaran is 500, yung excess of equity na 550,000. Tapos, may cost sharing na tayo ngayon, 60-40. So, ikaw, shoulder mo yung 40% ng acquisition price. Okay? Yun na yung para sa third service vehicle na request niya. So, dito na umalma si Rolette. Sabi niya, bakit kailangan na merong akong shoulder na 40%? Dati naman walang ganun. Okay? Hindi naman ako pinag-shoulder ng acquisition price. Okay? So, dahil dito, punta si Rolette sa labor arbiter. Okay? Nag-file siya ng case doon. Alleging na merong violation ng diminution of benefits. Kasi ang sanya is yung pagpataw ng 60-40 na cost sharing is diminution of benefit. Feeling niya kasi dapat libre talaga yun since nung first two requests niya or first two service vehicle niya, wala naman siyang binayaran na part na acquisition price. Okay? So, yun. So, sa labor arbiter, noong October 30, 2009, dinismiss ni labor arbiter yung case ni Rolette. Tapos, sabi ni labor arbiter in his or her decision, yung cost sharing nila did not
constitute diminution of benefit. Okay? The LA explained that what ripened into a company practice is that the employer's act of granting transportation facility to its employees. So yun lang, yung pagbibigay ng service vehicle, yun yung company practice. Pero, sabi dito, as to the specific details of the grant, i.e. the covered employees, period of depreciation, car model, company share, or participation may vary as this call for the exercise of management prerogative. Okay, so yung policies behind the giving of service vehicle, prerogative na daw yun ng management. So sila na bahala, 'di ba? So hindi siya totally benefit. Ang benefit lang na binibigay sa iyo ay mabigyan ka ng service vehicle. Okay? So yung as to the acquisition price, yung sharing, cost sharing scheme, management prerogative na daw yun. Okay? So, dahil natalo si Rolette, di inappeal niya sa NLRC. Yung NLRC naman, inaffirm yung decision ni labor arbiter. Okay? So, natalo ulit siya sa NLRC. Ngayon, inappeal niya ulit kay Court of Appeals. So, pagka-appeal ni Rolette sa Court of Appeals, dun na-reverse yung decision ni NLRC tsaka ni labor arbiter. Sabi ni CA, the CA reversed the decision ruling in favor of Home Credit. It is held that the car plan at full company cost or on a non-participation basis has evolved into a company practice. The employer cannot unilaterally withdraw or reduce the benefit. So this time sa CA, nanalo na si Rolette, ruling that yung 60-40 cost sharing scheme is a violation of the non-diminution of benefit. Observing that wala namang cost sharing kasi dati. Pero ngayon, nagkaroon ng cost sharing. So, nawala yung benefit na libre yung kotse, di ba? So, yun yung sabi sa Court of Appeals. So, si Home Credit, dahil natalo naman sila ngayon, sila na yung nag-appeal papuntang Supreme Court with the following issues. So, ang issues natin is whether or not Home Credit, the petitioner, is guilty of violating the rule against diminution of benefits. Number 2, whether or not Home Credit's car plan given to Rolette has ripened to a customary benefit or company practice. Okay? So, diminution of benefits ba? And company practice nga ba yung car plan? Okay? Yun yung pinaka-issues doon. So, sa ruling number 1, sabi ng Supreme Court, penned by Justice Mariano V. Lopez, no, Home Credit is not guilty of violating the rule against diminution of benefits. So, wala daw diminution of benefits. Okay? Generally, employees have vested right over existing benefits that the employee voluntarily granted them. These benefits cannot be reduced, diminished, discontinued, or eliminated. Consistent with the constitutional mandate to protect the rights of workers and promote their welfare. Apropos is Article 100 of the Labor Code, which states that nothing in this book, the Labor Code, shall be construed to eliminate or in any way diminish supplements or other employee benefits being enjoyed at the time of the promulgation of this code. Okay? So, yun yung general rule na bawal nang hatake or tanggalin yung benefit na meron yung binigay sa employee, okay, na voluntary na binigay ng employer, tapos ibabawiin mo. So, touch move, kumbaga, bawal bawi. Okay? Laban lang, walang bawi. Okay? So, yun, sabi ng Supreme Court. And then, Justice Mario Lopez also citing Justice Arturo Brion clarification that the basis for non-diminution rule is not Article 100, which refers solely to benefits enjoyed at the time of the promulgation of the Labor Code. So, dito, clarify ni Justice Mariano V. Lopez na Mario V. Lopez na yung Article 100 actually hindi na dapat or hindi siya yung
rule for, hindi lang siya yung rule for diminution of benefits, okay? Kasi yung Article 100 only pertains to benefits enjoyed at the time of the promulgation of the labor code, okay? Yung bago pa magkaroon ng labor code, may benefit ka na. So, nung nagkaroon ng labor code, nung effectivity ng labor code, bawal nang bawiin yun, okay? So, to quote, Article 100 refers solely to the non-diminution of benefits enjoyed at the time of the promulgation of the labor code. Employer-employee relationship is a contractual and is based on express terms of the employment contract as well as on its implied terms. Among them, those not expressly agreed but which the employer has freely, voluntarily, and consistently extended to its employees. Under the principle of mutuality of contracts embodied in Article 1308 of the Civil Code, the terms of a contract, both express and implied, cannot be withdrawn except by mutual consent or agreement of the contracting parties. Okay? So, anong ibig sabihin nito? So, sinasabi ni Justice Arturo Brion na hindi tamang basis na mag-rely ka lang na para dun sa grounds mo na non-diminution of benefits kay Article 100. So, hindi lang siya yung pinaka-basis. Kasi yung Article 100, nag-a-apply lang siya sa mga benefits na meron na binigay sa'yo bago nagkaroon ng labor code. Let's say, for example, bago magkaroon ng labor code, nung time ni Marcos yun, okay, meron ka na agad na, binibigyan ka na ng company mo ng 7 service incentive leaves, diba? Kunyari, meron yon. Pero, nung nagkaroon kasi ng labor code, ang sabi sa labor code, 5 lang. Okay? 5 lang yung service incentive leave. Okay? So, dahil favorable pa, yung bago pa nagkaroon ng labor code, favorable na sa'yo yung benefit na yun dahil 7 yun tapos 5 lang yung binibigay ng labor code, bawal bawiin ng company yung benefit na yun. Kasi, ang sasabi ng company, kasi sabi sa labor code, 5 lang kaya merong Article 100. Sabi sa Article 100, kung mas mataas yung binibigay mong benefit, yun yung dapat yung mag-apply. Okay? Hindi yung babawiin mo. Okay? Kaya yung at the time of the promulgation of the labor code. Okay? Pero pagkatapos ng labor code, kung meron kang benefit na nakukuha sa na binibigay ng company mo, and binigay ito after the promulgation of the labor code, hindi na tama na yung Article 100 lang yung pinagbabasihan mo. Okay? Sabi ni Justice Arturo Brion, ang tamang basis na is yung principle of mutuality of contracts, wherein ang basis mo na dito is yung employment contract ninyo or implied contract wherein doon napapasok yung ripening of a benefit to a company practice. Okay? So, ang pwede mong basis din is Article 1308 of the Civil Code. Okay, na bawal bawiin ng isang party yung terms na pinag-agrihan yung dalawa, di ba? Yun yung nandun sa mutuality of contracts. Okay? So, yun yung sinasabi ni Justice Arturo Brion. Okay? So, sabi dito, clearly the non-diminution rule applies only if the benefit is based on an express policy, a written contract, or has ripened into a practice. So, dito lang. So, ang source ng non-diminution of benefits or yung non-diminution of benefits, is express policy, which is, or a written contract. So, yun yung nandun sa employment contract mo. Or yung wala sa kontrata, wala din sa policy, pero binibigay ng company through even though hindi naman kailangan or hindi naman ini-impose din ng batas. Okay? So, yan. In this case, Rolette's claim that a car plan was part of her hiring package was unsubstantiated. Okay? Admittedly, Home Credit has no existing car plan at the time Rolette was hired. Rolette's employment contract does not even contain any express provision on her entitlement to a service vehicle at full company cost. Therefore, it is
congruous for the CA to conclude that the grant of a service vehicle was part of Roulette's hiring package. Okay? So, kasi dun sa decision ni CA dito, sinabi na part daw ng hiring package ni Roulette yung power plan. Wala naman daw pinakita si Roulette na employment contract or policy na dapat sa posisyon niya, meron siyang car plan. Okay? So, kung babalikan, wala siya dun sa express policy, wala din sa contract. Okay? So, with that, ang lalabas na lang ng panggagalingan ng benefit niya is yung benefit that has ripened into a company practice, which is yun yung issue sa number 2. O kung hindi man siya contract, hindi naman siya policy, baka implied naman siya, okay? Na naging company practice na siya. So, company practice nga ba yung pagbigay ng car plan? Sabi sa ruling ng case na to, no, Home Credit's car plan given to Roulette has not ripened to a customary benefit or company practice. So, hindi daw company practice yung pagbigay ng car plan. Okay? So, how would you know naman kung company practice or customary benefit na yun? As a rule, practice or custom is not a source of legally demandable or enforceable right. In labor cases, however, benefits which were voluntarily given by the employer and which have ripened into company practice are construed as rights and are subject to non-diminution rule. To be considered a company practice, the benefit must be consistently and deliberately granted by the employer over a long period of time. It requires an indubitable showing that the employer agreed to continue giving the benefit, knowing fully well that the employee is not covered by any provision of law or agreement for its payment. The burden to establish that the benefit has ripened into a company practice rests with the employee. So, ano yung mga requirements para, to summarize, ano yung mga requirements, di ba? Dapat consistent and deliberately granted by the employer, over a long period of time. So, lagi niyang binibigay. Okay? Tapos, yung pagbigay niya, hindi nga, mandatory. Okay? Hindi naman ini-impose ng batas. Okay? Wala din naman dun sa employment contract or dun sa policy, di ba? So, wala lang. Generous lang talaga siya. Let's say, nagbibigay si company ng 5,000 performance bonus every year. Okay? Pero wala talaga dun. Unwritten rule yun. Pero, out of the generosity of the company, and it has been given, let's say, 5-10 years na. So meron ng consistency and binibigay at hindi naman nakalagay sa kontrata or wala namang policy, maaaring sabihin na part talaga yun ng benefit or naging company practice na talaga siya. Okay? Pero yung burden na para sabihin or para i-prove na company practice nga yun ay nasa employee. Okay? So, yun. So, yun yung rule dito. Ito yung doctrinal sa kaso na to. Okay? So, applying the legal basis in this case, here, the labor tribunals correctly held that Home Credit's act of giving service vehicle to Roulette has been company practice but not as to the non-participation aspect. So, sabi ni Supreme Court, tama si LA tsaka si NLRC na oo, company practice na yung pagbibigay ng kotse. Pero dun sa sharing of or yung cost-sharing scheme, okay, hindi part yon ng company practice. Okay? So, yun. There was no substantial evidence to prove that the car plan at full company cost had ripened into company practice. Okay? So, ang naging basis din nito, ito yung sunod na sinabi niya, notably, the only time Roulette was given a service vehicle fully paid by the company was for her first car. Okay? Kasi nga, yun yung unang bigay sa kanya, tapos binili lang niya at depreciated value. Walang cost sharing doon.
For the second vehicle, the company already imposed a maximum limit of 660,000. But Roulette never questioned this. So, yung second vehicle, very material yung fact na yun. Kasi nga, meron naman cost-sharing dun kasi nag-share ka dun sa excess, di ba, ng company vehicle. Excess of 660,000. At pumayag ka. So, nung first vehicle, wala. Sa second vehicle, meron ng cost-sharing dun. Okay? Pero sa'yo, yung second vehicle, excess lang yung pinang-shoulder sa'yo. Okay? So, walang consistency daw doon. Okay? So, sabi dito, she willingly paid for the equity in excess of the said limit, which is 660,000. Thus, the elements of consistency and deliberateness are not present. Kaya, hindi siya na ituring na company practice yung non-sharing of cost. Okay? Kasi nung first vehicle, wala. Yung second vehicle, meron, tapos hindi mo naman in-object. So, dun pa lang, masasabi, walang consistency. Okay? Hindi nasunod yung rule na binanggit natin na kailangan consistently and deliberately granted. Okay? So, again, for home credit versus Roulette Prudente, ang naging doctrine dito is yung requirements for a benefit to be considered as a customary benefit or company practice. It must be consistent and deliberately granted over a long period of time. And the employee, knowing very well na wala namang law na nagmamandate sa kanyang ibigay yung benefit na yun. Kunyari, yung paham ng mga companies, di ba? Lagi may palibreng ham, okay? Hindi naman sinabi sa labor code na kada Christmas party ay bibigyan kayo ng ham. Pero dahil 10 taon na kayo binibigyan ng ham, okay, na may kasamang queso de bola, syempre, meron ka ng expectancy na by this year, 2023, may ham ka ulit. Okay, na may queso de bola. Okay, so yun. So, tapos ang may burden para i-assail na company practice talaga siya is yung employee. Okay? Kapag hindi ka nakatanggap ng ham ngayon, pwede ka pumunta kay NLRC, kay LH, kay NLRC. Kasi wala kang ham. Over 10 years, meron kang ham. Okay? So, yun. Okay? And also, yung isa pang doctrinal dito sa home credit is, yun nga, yung non-diminution of benefit, hindi lang siya anchored sa Article 100. Okay, ng Labor Code. It is also anchored with the Article 1308 of the Civil Code. Kasi nga, yung Article 100 daw, para lang yun sa mga benefits before the Labor Code took effect. Okay? After the Labor Code, ang basis mo na is policy or written contract or yung company practice. Okay? Na yung benefit that has ripened to a company practice. Okay? So, yun. So, I hope this has been an helpful episode. I would like to thank yung mga ngayon ay subscribers natin. As of making this audio is nasa 61 subscribers. Maraming salamat po at sana nakakatulong ko nga po talaga ako sa inyo. And may 130 views na yung isa and 89 views na. So, hopefully, for the next 2, makatulong pa rin sa inyo. Okay? So, this is 3 out of 5 of the free episodes. Again, if you would like to get the case digest, yung written, okay, whether hard copy or soft copy, you may message our page. And also, by purchasing the soft or hard copy of the case digest, you will have an exclusive pass on the at least 60 audio case digest just like this. Okay? So, yun. Ang ngayong mapapromise ko lang ngayon is hanggang 5 libre. Okay? Pero, tignan natin. Baka mamaya, yun nga, mapa 100 subscribers nyo to, isagad natin hanggang 10. Okay? So, Pasko naman, di ba? So, yun. Again, maraming salamat po.
Good day and happy aral.